Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, ang kasalanan ni Cain na isinulat ni Emilio Jacinto. Ikatlo, mahalagang pagsusuring tanong at gabay na sagot. Dumako na tayo sa unang bahagi ng aralin. Tukuyin natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Unang bilang, bahagya. Kaunti lamang, halos hindi napansin o naramdaman dahil sa sobrang liit o iksi. Ikalawang bilang, dinungisan. Dinumihan, binahira ng negatibong konotasyon at turing ang ngalan. Ikatlong bilang, lumilintik. Ningning, kidlat o lumiliwanag. Ikaapat, dulingas. Naguguluhan at nawawala ng direksyon dahil sa sobrang pagkabigla, pagkamangha o pagkalito, hindi nakapag-isip ng malinaw. Ikalimang bilang, sukab, taksil, kasakiman o pagkagahaman, mapanlinlang. Ikaanim, tampalasan, masamang asal at kawalan ng pagpapahalaga at respeto sa damdamin at karapatan ng iba, pasaway o suwail. Ikapito, nalimbag, naimprinta o printed. Ikawalo, mababaklas, matatanggal, pinaghiwalay mula sa pagkakakabit o pagkakaugnay o di kaya pilit na aalisin o inalis. Ikasyam, mapapawi, mawala ng lubusan, maalis o matanggal. Ikasampo, lusak, malambot at basang lupa, maruming tubig na nabubuo pagkatapos ng ulan o putikan. Ikalabing isa, paglingap, malasakit, malalim na pag-unawa at kalinga, pag-aaruga, pangangalaga. Ikalabing dalawa, bumalikwas, biglang bumangon o tumayo. Ikalabing tatlo, inawas, binawas, inalis, tinanggal. Ikalabing apat, pangahas, walang takot, malakas ang loob. Ikalabing lima, nagsiwalat, nagbunyag, nagbalita, nagpahayag o nagsabi. Iyong natutunan ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Dumako na tayo sa pagbabasa ng akda ni Emilio Jacinto na pinamagatang Kasalanan ni Cain. Bahagya pang sumusupling sa mag-asawang si Adan at Eva ang mga kauna-unahang bunga ng kanilang pagsasama sa ibabaw ng lupa. At ang lupang ito, nakatatapos pang nilalang ng may kapal, ay dinungisan na ng isang kasalanan, kakilakilabot at kasuklam-suklam na higit sa bangis ng gabing lumilintik at higit nakasindak-sindak at nakauulol na pangarap ng may pusong dulingas at sukab na akala. Si Cain ay nagtaglay ng malaking pagkainggit sa kapatid niyang si Abel, at sa kainggitang ito'y nagmula ang isang matinding kagalitan hanggang sa siya'y dinayang dinala sa ilang at dooy pinatay ng lilong kapatid na si Caing tampalasan. Magbuhat noon ay maraming daan at libong taon na ang nakararaos. Gayon may nalilimbag pa sa alaala at gunita ng mga tao't mga bayan ang kasalanan ni Cain at dili yata mapapawit mababaklas hanggang sa ang lupa ay lupa. Magbuhat noon, magbuhat ng patayin ng kapatid ang kapatid sa hamak na kadahilanan, ay naghari at nagulol ang kasukaban sa balat ng lupa. At ang mga matay laging lumuluha. At ang dugo ng kapatid ay laging pinababaha ng kapatid.
at walang namamahay sa mga kalooban kundi ang umalipin at dumaya sa kapwa din. At si Cain ay isinumpa ng Diyos at iginuhit sa noo niya ang tanda ng darakilang kasalanan, at magbuhat nooy makapal na noo ang nagtataglay ng hamak na tanda. Tunay ngang may lumitaw na mga bayanit, magagandang puso ang nangahas at nangahas ding bumangon sa lusak ng madlang kapahamakan. At sukdang ikapanaw ng tangang hininga ay pinukaw at ipinaaalala sa nangahihimlay na ang lahat ng tao ay magkakapatid at magkakapantay, na ang nagiging dahil ng mga sakit, hirap at dalamhating walang katapusan ng sangkatauhan ay ang mana-manang kasalanan ni Cain, na walang daang iba pa sa kaginhawahang laging hinahanap, kundi ang tunay na pagkakakilanlan at pagmamahala ng magkakapatid at tunay na paglingap ng lahat sa bawat isa at ng bawat isa sa lahat. Datapwat kung ito'y tunay, tunay din naman na ang mga pusong lubhang angkan at angkan pa sa kasamaan at katampalasan ay bumalikwas na nagngangalit at walang awang inawas ang mga pangahas na nagsisiwalat ng banal na matuwid at magandang pag-ibig na makapuputol ng lilong pagpapasasa sa dinayang kapangyarihan at ninakaw na yaman. Ngayon naman, kung ang mamasdang haharapin ng paningin ay ang mga nangyayaring pinaglalagusan ng katagalugan, ay puso'y nainis, nagsisikip ang dibdib, at luha sa matay kusang umaagos. Nakaririmarim na tanda ng kasalanan ni Cain isinumpa ng may kapal. Bakit nakaguhit ka sa noo ng makapal na Tagalog, kadugo at tunay kong kapatid? Di yata't ikaw lamang nga, ikaw ang magiging dahil, kung kaya mananatili sa karukhaan at kutya ang 80 yutang katawan, kung kaya di magtatamo ng kinakailangan at minimithing kalayaan ang 80 yutang Tagalog. Kung kaya't mawawala ng kabuluhan ang mga pinuhunang pagod, panganib at di masaysay na katiisan at tiyaga, 10,000 buhay na pumapanaw ng mga bayaning nagbango ng katwiran at puri ng lahat. O kasalanan ni Cain isinumpa ng Diyos, ikaw ay muli naming isinusumpa sa ngalan ng aming mga inang nananangis, sa ngalan ng madlang nagbabata, ng lahat ng sakit at katampalasanan sa kadakilaan mo. Kasalanan ni Cain, ikaw ay mulit-muli naming isinusumpa ng walang katapusan. Masdan ninyo iyong tao, ang mga mata niya'y laging isinusulyap sa balang masalubong. Ang mga tainga niya'y laging nakikinig ng balang salitaan. Ang mga bibig niya'y laging nangungusap ng balang nalalaban sa kanyang isinasaloob at masasamang budhi. Sa baywang niya'y may natatagong isang lubid at isang revolver na laan sa kanyang mga kapatid. Iyan ang pulisiya sikreta sa makatwid tik-tik, tik-tik na sukab at walang awa ng tampalasang Panginoon. Iyong napakinggan at nabasa ang akda na isinulat ni Emilio Jacinto na ang pamagat ang kasalanan ni Cain. Dumako naman tayo sa huling bahagi ng video na ito, ang mahalagang tanong, pagsusuri at gabay na sagot. Unang tanong, sa papaanong paraan maiuugnay si Cain kina Don Pedro at Don Juan?
Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Mauunawaan na si Cain ay katulad ng kasakiman ng kapatid na si Don Pedro. Paulit-ulit niyang pinagtaksilan si Don Juan, ngunit paulit-ulit din siya nitong pinatawad. Katulad ng Panginoon na pinagbibigyan at pinapatawad ang mga taong makasalanan dahil sa pagmamahal. Tumangis at nasaktan si Don Juan sa ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, ngunit nanaig pa rin ang pagpapatawad at pagmamahal sa kapatid hanggang sa huli. Si Don Juan ay nanatiling mabuti at nagpakita ng pagpapakumbaba. Ikalawang tanong, sa akdang ang kasalanan ni Cain, sa papaanong paraan nagkakaugnay ang sinapit ni Andres Bonifacio at ni Don Juan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang akdang kasalanan ni Cain ay nagpapaunawa kung anong ugat ng paglalaban ng mga tao sa sanlibutan, hindi lamang mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Tila ba nauulit ang nagawang pagtataksil ni Cain sa kanyang kapatid dahil sa inggit at kawalan ng tunay na pag-ibig at malasakit sa puso. Sa kasaysayan naman ni Andres Bonifacio, naitala kung paano siyang pinagtaksila ng kapwa Pilipino, dahilan upang mabigo ang kanilang pangkat at dumanas ng masalimuot na pakikipaglaban para sa kalayaan ng ating bayan. Hanggang si Andres Bonifacio at iba pa ay masawi. Napatunayan ayon sa mga tala na kapwa Pilipino ang unang nagpahamak at nagtaksil sa kanila hanggang unti-unting nalalaman ng mga Kastila ang kanilang pangkat. Naging makasarili ang ilan. Hindi naisip na pareho lang ang kanilang nais at pinaglalaban. At iyon ang kapakanan ng mga Pilipino at bansang Pilipinas. Sa sitwasyon naman ni Don Juan, sariling kapatid at kadugo mismo ang nanakit at nagtaksil sa kanya. Sinakta ng husto upang maisalba lamang ang kanilang ngalan sa sariling ama nang sa gayon ay makamit ang trono at yaman ng kanilang pamilya. Isang masaklap na kaganapan na kayang kumitil ng sariling dugo't laman para sa kapangyarihan at yaman. Ang mga kaganapang ito ay tila pag-uulit lamang sa kataksilan ni Cain sa kapatid ayon sa pangyayari mula sa Biblia. Ikatlong tanong, sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa Pilipinas, sa papaanong paraan makikita pa rin ang mga kagaya ni na Don Pedro at Don Diego? Sa kasalukuyan, kapuna-puna ang pagtataksil ng ilang mga pinagkatiwalaan ng taong bayan na maaaring maihalin tulad kay Don Pedro at Don Diego para isulong ang kaunlaran at ang pangkalahatang kabutihan ng Pilipino. Tila nalihis ang kanilang misyon na bago ang kanilang pangako, nawala rin ang paggalang sa sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Kanya-kanya silang sulong ng makasariling interes at hindi interes ng mamamayang Pilipino na maihahalin tulad naman sa ginawa ni na Don Pedro at Don Diego. Ang maraming inihalal na nasa pamahalaan ay nagtaksil sa mga taong nagtiwala na ang bayan ay kanilang papamunuan, papaunlarin at magiging payapa ang pamumuhay. Nakikita sa kasalukuyan ang kaguluhan at apektado ang karamihan. Silang mga gahaman sa kapangyarihan at yaman ay hindi magkaunawaan. Damay pa ang buong bayan at maraming Pilipino sa kanilang bangayan at pagtatalo na walang pakundangan.
Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.